mismong araw ng lindol, ito ang nakikita ni Miss Rudy sa kanyang vision. Mayroong nasawi, nakita niya ang branch ng Jollibee na nasira, pagkabiyak ng simento na McDonald's, ang mga pangyayari sa mismong araw ng The Big One, ayon kay Miss Rudy Baldwin. Ang lindol ay mangyayari sa araw na hindi inaasahan ng lahat. Araw na ang mga tao ay busy. Mag-ingat ang lahat at manalangin, lalo na ang mga taga Pampanga at Batanes. Mag-ingat at dasal lang tayo palagi. Sa mismong araw ng lindol, ito ang nakikita ni Miss Rudy sa kanyang vision. Mayroong nasawi, nakita niya ang branch ng Jollibee na nasira, pagkabiyak ng simento na McDonald's, pagkabasag ng salamin ng 7-Eleven, at may mga poste na tumagilid, kalsada na nabiak. Nakita din niya ang mga inasal na may damage din ang branch nila. Sa mall naman ay nabiak ang pader at sahig at may parte ng mall na gumuho din. Nakita din niya na may gusali na gumuho pagkasira ng simbahan. Aksidente, may tubo ng tubig ang nawasak kaya maraming tubig ang nasayang sa Dabiguan. Pagkatapos ng lindol, nasundan ito ng sunog na hindi maawat. Hindi mapikit ni Miss Rudy lahat ng tao sa Manila sa mga sinasabi niya. Pero sana ay maghanda man lang kayo kahit flashlight dahil need nyo daw iyan. Sa lindol din na ito ay may sasakyan na nakita si Miss Rudy. Matindi ang damage nito. April, June, August, September, October. Mararanasan ng Manila ang strong one. Magulo ang itsura ng damage na dulot ng lindol na ito. Refleksyon ng Davao ay makikita mo din sa Manila. Sa lindol na ito, may isang kilalang tao ang masawi na hindi inaasahan. Pero kahit ano pa ang mangyayari, ay Diyos pa rin ang dapat nating kapitan sa lahat ng problema. Dasal lang ang kailangan natin at tiwala sa may kapal. Dating ng The Big One sa Davao. Kung inyong matandaan, lumindol noon sa Davao na tumama sa 6.7 magnitude. Diretsahin na kayo ni Miss Rudy na hindi lang ito ang lindol na tatama. May mauulit pa, kaso mas malakas ito. Dahil sa kanyang vision ay nahulog siya sa biak na kalsada. Ibig sabihin ang parating na lindol ay mas malakas pa. May mangyayari pa sa Davao na mas malakas at yan ang dahilan na gumuho ang ilang minahan sa Mindanao. Maapektuhan ng sobra ay ang kalapit na lugar tulad ng Surigao at ibang kalapit na bansa. Ito yung sinasabi ni Miss Rudy Baldwin na Davao ay magmula sa mahina hanggang pataas ng pataas ang magnitude at dun yun na maranasan ang mas malakas pa. Mararamdaman nyo muna ang medyo mahina lang, pero meron pang mas malakas na darating na siyang halos ikakasira ng mga kalye. Ang The Big One sa Luzon, Visayas at Mindanao ay hindi magkasabay-sabay. Hindi lang naman Luzon ang tatamaan ng Big One, pati rin ang Mindanao at Visayas, ngunit hindi lang lahat sabay-sabay. Pwedeng Visayas ang mauna, sumunod ang Luzon, at panghuli ang Mindanao. Pwedeng ganon ang mangyayari. Pero alam niyo ba kung anong mali sa Visayas at Mindanao? Na kahit Luzon ay may umaabuso sa pagputol ng mga punong kahoy. Sa parte ng Mindanao at Visayas, ang mga lupa ay nabiyak at sa lakas ng ulan at hangin, lahat ng anumang meron sa ibabaw ng lupa ay lalapain ito na parang bibig na bumuka at ang lahat ay nilapa. Bakit? Dahil sa patuloy na pagputol ng mga puno, dapat ay kung may pinutol ay ibalik sa pamamagitan ng pagtanim muli. May parte ng Mindanao na may nabaon talaga sa lupa. Pero sa dami ng paalala ni Miss Rudy,
Hindi niya alam kung papakinggan ninyo ito upang maiwasan. Sa Visayas ay malungkot tingnan. Hindi lahat ng lugar ay madamay, ngunit di mo maalis sa puso mo na maawa sa iba na nasalanta. Kahit Negros ay hindi nakaligtas. Sandali lang ang lindol sa Manila at Metro Manila, ngunit malaking pinsala ang idudulot nito. Sa Visayas naman ay medyo abutin ng ilang minuto, kumbaga mas mataas ang oras ng pagyanig ng biguan sa Visayas. Sa Mindanao talaga nag-alala si Miss Rudy Baldwin dahil masyado na silang apektado, lalo na ang Davao. Ang Digos naman ay haba ng biyak sa kalsada. Basahin nyo lang ang post ni Miss Rudy noong December 15 of 2019. Nandoon ang kanyang post tungkol sa Mindanao. Nagtanong ang isa sa inyo kung ituloy ba ang pagpagawa ng bahay. Sinabihan o pinayuan ito ni Miss Rudy na huwag na munang ituloy dahil sa nakaambang na pangyayari. Ihinto muna daw nang hindi masayang ang pera. Walang mabura sa mapa ng Pilipinas, ngunit may parte ng Mindanao tulad ng Davao at Cagayan na lulubog ang lupa na parang kinakain ang nasa itaas. May kandidato ding nakikita si Miss Rudy na namatay at kahit sikat na mga tao. Puno ng niyog ay daming bumagsak. Hindi niya mabilang na galaw ang dagat. Asahan din ninyo na tataas ang tubig. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang laman dagat ay nasa dalampasigan na. Kandila ang ilaw na gagamitin pagdating ng Dabiguan. Halos nakikita ni Miss Rudy sa paligid ang lahat ng mga pangyayari. Ang gusto sana niya ay maging handa kayo sa dilobyong darating. Nilikha ng Diyos ang kalikasan para tayo mabubuhay, ngunit minsan ang tao ay hindi pinapahalagahan ang kalikasan. Kaya minsan pinaparusahan na tayo ng kalikasan. Bumili kayo ng flashlight at battery in case na walang ilaw. May pang-charge kayo ng phone nyo dapat. Flashlight ay huwag kalimutan. At higit sa lahat ay manalangin kayo ng sobra sa Diyos na huwag na sanang mangyari ang Dabiguan. Maghanda at huwag magpanik dahil hindi talaga yan makatulong sa inyo. Mabulabog ang Manila sa Dabiguan, pero ang Mindanao ay halos sunod-sunod na at nakakabahala na pagmasdan. Maghanda ng flashlight at bumili ng malinis na tubig. Magpaparamdam din ang bulkan sa Davao. Gaya ng sabi ni Miss Rudy, kailangan ninyo talagang maghanda dahil maranasan ninyo ang sunod-sunod na lindol. Mas pinuna ni Miss Rudy ang Davao gawa ng biyak na lupa. Sa Negros ay may lindol na mangyayari na sunod-sunod. Kaya mainam na alam nyo nang kayo ay mag-ready. Ilocos ay may kalakasan ang lindol ninyo. At sa Leyte naman ay makakaranas ngunit di gaanong malakas. Ang lahat na ito ay mangyayari pa lamang.